What's up sa inyo mga kaasang? At ayun, no, unang video natin sa 2025. Naisipan ko lang mag-video dahil medyo matagal na rin na nakapag-upload tayo ng mga ilang araw na at nabisi nga tayo nung New Year. So ayun, no, may mga ipapakita ko sa inyong updates kung ano na yung nangyari doon sa mga ibang isla natin. Tapos ayun, no, yung sabi ko nga sa inyo na plano natin ngayon 2025, hindi ko pa may start dahil syempre kailangan natin ng budget para diyan. At binebenta ko pa rin itong aking 50 gallons. Bali yung 75 gallons sa likod niyan na ibenta na natin. So ito na lang kailangan ko ibenta para matuloy yung plano natin diyan, no, kasi wala na akong paglalagyan talaga nitong ating 50. At yun, wala nga akong balak pa mag-alaga ng mga monster fishes. So magpo-focus tayo sa mga live bearers. At yun, kung merong gustong bumili, 3,000 lang guys. Set na yan, 3,000. Yung 250, may stand, may sump, tsaka merong trickle filter. So yan, lahat na kasama. At yun, message nyo na lang ako, PM nyo na lang ako kung interested kayo, dito lang ako sa GMA Cavite. So yun, napakita ko lang sa inyo yung mga konting updates natin, kung ano na yung mga nangyari sa mga isla natin at kung may mga gagawin ako ngayon. Alright? So ayun mga kasang, no, nabenta na nga natin yung ating 75 gallons na tank. At meron pa rin tayong binibenta dito na 50 gallons, dalawang perasong 50 gallons, isang trickle filter, isang sump, meron dalawang pump. Ayan, 3,000 lang yan, no? So kung may gustong bumili, message nyo lang ako. Tapos yun nga pala, no, kung maalala nyo, ewan ko, na-video ko yun, nilagay ko yung tatlo nating goldfish sa likod. So nagtara ako ng isang female, dalawang male. At ang nangyari doon, hindi ko ma-explain, no, nagkaroon sila ng ammonia burn kahit wala pa silang isang linggo doon. Nagkaroon sila ng ganyan at hindi ko alam kung bakit dahil 20 gallons din naman yan. So ngayon binalik ko sila dito at ayun, parang gumagaling na rin sila agad nung binalik ko sila dyan at grabihan talaga yung pagkapulan niya nung nakaraan. So dyan na muna siguro sila magstay. Tapos yun, update ko na rin kayo dito sa ating double sword na napakarami na, grabe. Kung maalala nyo, binidyo ko yan, binigay sa akin yan ni Sir Matthew, parang 4 na piraso lang yata o 5. Ngayon napakarami na. So kailangan na nating ihiwalay yung mga malalaki para yung mga maliliit mabilis lumaki dahil naagaw nila ng pagkain yan. Kaya yon, mas maganda talaga na ihiwalay yung mas malalaki o yung mga juvie at mga matured na para mas mabilis lumaki yung maliliit. At yun nga pala sa mga nabubulol, no? Sa mga nagtatanong ng mga available yan, Tuxedo Koi meron ako dito. Konti lang available ko ngayon guys. Tuxedo Koi nga lang ata yung nakikita ko na pwede ko ibenta, no? At ayun, yung ating HB Blue, napakalaki na nito, talagang female na to. Grabe, mga anak na naman ata ito dahil napakalaki na naman ang kanyang tiyan. At kung mga anak nga to nasa around 50 na fry ang kanyang nilalabas kada anak niya. At napakasipag nito. Grabe, ang laki talaga. So ayun, no, kahit isang lang talaga, no, isang malaking breeders lang o breeder ng guppy, kaya talaga mag-produce ng hundreds niyan sa loob ng ilang buwan lang. Kaya doon sa mga gustong mag-breed, mas maganda yung konti lang yung breeders nyo pero malalaki. Dahil pag marami kayong breeders, ang hirap din. So ito nga yung binibenta natin, no? Tapos ito ilalagay ko doon sa harapan niyan, dyan, nakaharangin dyan sa may manggit namin. Para itong lahat na to bubuuin natin yan, isang malaking stand lang yan na malalagyan natin ng mga 10 hanggang 20 gallons. At yun nga yung plano natin ngayon 2025 na sana maumpisahan natin agad. At yun, yung mga PKBM ko nung nakaraan, medyo malamig kasi dito guys, kaya medyo nabawasan yung malalaki natin. So ilan na lang to, parang 3 na lang yung nakita ko malaki dito, nakasama yung maliliit. Tapos yung sumunod na batch dyan, nandito maliliit pa rin pero medyo malaki na sila, no? At medyo madali na sila makita, hindi kagaya dati parang mga tuldok-tuldok lang yung mga yan. So marami na rin yung PKBM natin, no? Sa wakas dumami na yung 5 peraso natin na PKBM. Tapos dito sa baba wala naman masyadong ganap dito dahil yung mga fry natin mga pinapalaki pa natin. At yun nga pala, yung aking pea dirt tsaka yung koi pea dirt, pinag-iwalay ko na yan. So yung mga koi pea dirt nasa taas, dito sa baba naman ito yung mga platinum Dumbo Ear lang. Pero koi jeans pa rin yan, no? So may chance pa rin maglabas ng mga koi yan. Kahit pea dirt lang yan. Pero magkaiba kasi yung presyo niyan sa akin. Kaya pinaghihiwalay ko. Tapos yun nga, no, nabanggit ko kanina yung aking PKBM. Meron pa ako hiniwalay dito
na isang male. Ito yung isang male natin na malaki. Sinama ko siya doon sa mga anak niya na female, na ito kasing dalawang to ay round tail. So yung isang male natin lyre tail, at yan lang yung pinagsama ko dyan, no? Kung sakaling mabubuntis niya yan, yun nga, sana mamana nila yung yung pagka lyre tail ng tatay. Kaya iniwalay ko talaga yun doon. Tapos yun nga pala, update ko rin kayo dito, nakakatuwa lang, no? Kasi nilipat natin ulit itong ating blue polar parrot, kung saan meron na naman silang ang dami na naman lumalangoy na fry. Hindi pa nga lumalaki gaano yung sinundan nito. Ngayon ang dami na naman nila. So patatagalin ko lang yan dyan ng mga 1 week, tapos iiwanan ko na naman yung fry. Ililipat ko na naman itong mga isang pares lang to. Kasi ito nga yung yung sinundan nila, grabe, liit pa nga, oh. Wala pa nga mga stripes sa katawan yan, sobrang liit pa. Tapos yung sumunod naman, ito yung sinundan nung isa, so pangalawa to. Tapos yung pinakauna natin, ito malalaki na ng konti. At binibenta ko na yan ng 30 pesos ang isa. Ayan, at iniisip ko na ilipat to sa mas malaking lalagyan, no, para mas mabilis lumaki. Yan, pwede na nating ibenta yung mga blue polar parrot natin na yan. 25 pesos ang isa. So yun lang naman ang update natin dito. Hindi ko na may update lahat to, dahil haba na naman ng video na ito. Yung akin nga palang Kamfa, ito nandiyan sa harapan. So ayan, magiging isang malaking aquarium stand na lang yan pag nabenta nga natin 50 gallons. At yung ating Kamfa, binibenta ko pa rin to 1.5. Kung mayroong gustong bumili, available pa rin ang ating Kamfa. Alright mga kasang, dito naman tayo sa loob, no, at kakalinis ko lang itong ating aquarium, no, na planted. Dito sa baba meron tayong female na iconic base love. Yan, female, tinago ko. Tapos yung ating mga red wagtail platina balloon long fin, yan, dumami na, no. So nagsimula nga tayo nito, binigyan tayo ni Sirena Aquatics ng 3 at namatay yung isang female natin namatay, pero nakapag-drop naman yung isa. So ayan, pangalawang pangalawang best niya na mag-drop, yung mga pangalawang drop niya, parang 5 piraso lang tong maliliit. Diyan na pinanganak yan. Tapos yung unang mga mga anak niya, mga 10 sa likod yan, nung nilagay natin siya doon sa likod na pond o yung tub, doon siya nanganak noon. So ang dami na nga. Tapos yung mga halaman natin yan, lumalaki pa rin sila at naglalaguan pa rin. Mukhang kailangan ko na i-trim to mga ito. Napakaganda talaga ng aking wagtail, no, kasi balloon niya na long fin, high fin, high dorsal fin yan, kaya napakaganda tignan. Wala pa binibenta niyan guys, paramihin muna natin yan na sobrang dami bago tayo mag-release, dahil gagawin kong breeders muna sila lahat. Alright, dito naman tayo sa likod, no, silip muna tayo dito. Yung sinasabi ko sa inyong goldfish, dito natin nilagay yun noong nakaraan. Yan, 3 lang sila dyan sa 20 gallons na yan. Hindi ko alam kung anong meron dyan, bakit nagkaroon sila ng red spot o yung ammonia born ata yon. Dito sa baba, nilagay ko naman dito yung ating yellow platinum balloon molly. So ine-expect ko na dumami yan dyan, pero ngayon hindi pa dumadami. Ito mga beta natin, nag-molt na, no? Ito yung pinakatatay, nilagay ko nga muna dyan yung pinakatatay nila. Ito na yung mga anak na unang batch. Ayan, ito puti lang to noon nakaraan. Ngayon nag-molt, nagkaroon na siya ng mga konting kulay-kulay, pati yung isa. Ayan, nagkaroon na ng mga kulay-kulay, no. Hindi ko lang kung bakit, pero normal sa kanila yan, nag-iba-iba ng kulay, nagmo-molt. Ito mga puti pa. Ayan yung yung mga puti na hindi ko alam kung magkakakulay pa yan dyan. Pero keep lang natin yan, no. Tingnan natin kung ano mangyari paglaki. Tapos itong isang to, nilagyan ko to ng flower horn. Dito ko nilagay yung iconic beast love natin na na pinapalaki na flower. Ito yung male. So ito yung tinabi natin na male, iconic beast love. Medyo nag-drop cook lang siya, no, kasi malamig dun sa harapan, malamig, kaya naisip ko siyang ilagay dito sa likod, pero malamig pa rin. Kaya nahirapan pa rin siya mag-adjust. Yan, medyo drop cook pa rin yan. Tapos itong isang 20 gallons natin, nilagay ko naman dito yung mga breeders natin ng koi pea dirt. So ayan, yung koi pea dirt natin, 2 malaking male, sinamahan ko ng mga female na anak na nila, dahil wala na ako makuhang mga mga malalaki na may may koi, yung may red. Kaya ayan, namili na lang ako. Tapos dito naglagay ako dito ng isang pair ng Dumbo ear mosaic. Kaya may Dumbo ear type to. Teka lang, parang
Para pumayat na yung female. Bali isang pares lang yung nilagay ko, pero hindi yung female nito tingin ko pumayat. Tingnan natin. Ayun, may nakita na ako. So ayun, nag-anak na pala dito, kaya pala medyo pumayat yung ating female. Nag-drop na pala siya ng fry dyan. So tingin ko siguro baka tanggalin ko rin agad yung female, no? Pag tingin ko okay, siguro bukas tatanggalin ko na yung female, tapos hayaan na natin lumaki dito yung mga fry para mas mabilis lumaki at mabantayan natin, dahil makakainin din siya nung dalawang malaki. Ayan, kaya medyo pumayat kasi nung lalagay ko yan dyan medyo mataba-taba yan Ito yung pinakatatay nila na ating Dambuir. Yan, wala pa ang pambenta ngayon yan. Siguro next week pag nag-out ako nyan, kukuha ako sa farm natin. Nandun kasi yung mga Dambuir natin. Tapos ito, silip lang tayo dito. Yung mga halaman ko hindi na lumago. Itong halaman na to naman dito nakalubog, yan, umahon na ng tubig. Kailangan na yata i-trim to. Dito pa rin yung ating mga red balloon platy. Yan, naglalaki na rin yung mga red balloon platy natin. Tapos dito, dumami na rin yung ating RDSS. Ito yung mga RDSS ko na half moon yung buntot. Naglagay ako dito ng 3 piraso ngayon, napakarami na rin. Ganyan lang, dumadami, no? Tuxedo kayo natin dito, meron pa. Sa maliit na styro natin, may mga anak na rin yan. Tapos ito, nilagyan ko rin to ng RDSS. Yan, may isang batch tayo dyan, medyo madami din to. Mga mahigit 20 din. Ayan, nung una hindi ko ito makita pa, ngayon nakikita nyo na lumalangoy na. So madami tayong i-release. Next month siguro makapag-release tayo ng mga Dambuir tsaka yung mga RDSS natin. Ito naman yung ating double sword. Ayan, dami na rin double sword talaga natin. Dito yung mga yung mga beta natin dito. Nakikita ko pa to nung nakaraan, kaso maliit pa rin. Medyo matagal sila lumaki. Hindi ko alam kung bakit matagal sila lumaki dyan. O malaki lang talaga sila, matagal lang talaga sila lumaki. So mahirap pa mapakita sa inyo, no? Kahit i-zoom ko hindi talaga natin makita. Pero meron pa rin yan, konti lang siguro, mga 20 lang siguro yung nakita ko dyan na lumalangoy na nakasurvive ng mga beta. So soon paglaki nyan makikita nyo rin yan. Pero ngayon hayaan muna natin dahil hindi kaya ng camera natin na makita sila. So ayun mga kaasa, sana nag-enjoy kayo sa video na to, sa unang video natin ng 2025. Marami tayong projects, marami tayong gagawin. So abangan nyo na lang guys, hintayin lang natin yung budget natin. Dahil syempre bawat gawa kailangan ng budget. So yun, sana nag-enjoy kayo. Tapusin na natin ang video na to. Peace out.